Gusto kong makita si Cecilia Rosaline. Gusto kong makita ang anak ko. Gusto ko siyang makita. Hayaan niyo na ako. Gusto kong makita ang anak ko. Si Cecilia. Gusto kong makita ang anak ko. Anak ko. Anong ginagawa mo dito? Ano ba klaseng tanong yan? I'm your girlfriend. Sunshine, gabi na. At nakainom ka. Marco, namiss mo ba ako? Shine, stop it. Ako namiss kita. Namiss ko ang yakap mo. Namiss ko ang halik mo. Namiss ko ang boyfriend ko. Marco, huwag pa mo kayong cheap. Pero sa ginagawa mo, you're making yourself cheap. Sige na, matulog ka na. Ano ba problema mo? Ha? May nagawa ba akong hindi mo gusto? O may hindi ako ginawa para tratuhin mo ako ng ganito? Utang na loob naman, Marco! Mas lalo kong pagmumukhaing cheap ang sarili ko para lang pansinin mo. Give up, Marco. Hindi na makaya. Pagod na ako. Alam mo, oo nga. Eh di naman hamak na mas gwapo si Jackie Paulo, no? At mas mabait pa. Ay, naku, Che. Kung ayaw mo sa kanya, sa akin na lang siya. Tama na nga. Kayo na pa kayo. Sus, porque ang haba-haba lang ng hair mo ngayon. Sige na, tama na. Matulog na tayo. May trabaho pa tayo bukas. Tulog na tayo at para makita ni Cheche bukas ng umaga ang dalawa niyang Prince Charlie. Klado na kayo. O tignan mo, kitang-kita naman sa'yo na pinagpipilian mo na yung dalawa, no? Oo nga, no? Mahal mo na. Kinikilig ka. Kinikilig siya, kinikilig siya. Rosy Chick. Bakit mo inilihim sa akin na nakita mo na si Cecilia? Lola, naghihintay lang naman ako ng tamang pagkakataon eh. Gusto ko siyang makita, Rosaline. Gusto kong makita ang inay mo. Sabi na. Gusto ko siyang makita, ha? Rosaline, gusto kong makita ang inay mo. Pini. Lola, anong ginagawa niyo? Kung ayaw mo kong dalhin kay Cecilia, pues, pupunta ako sa kanya mag-isa. Lola. Granny Ada, it can wait. It's napaka-late na po. Oo nga, Lola. Delikado na, no? Hindi ka na pwede lumabas. Lola, bukas na bukas din pupuntahan natin si Inay. Kung ayaw niyo akong samahan, pues, ako na lang, pabayaan niyo ako. No, Granny!
I was like so scared talaga last night. Oh, Neto. Me thinking nga nung she's really mamamatay na eh. Ay, naku, takot talaga ako. My best friend, how's Granny Ida? Ayun, may himbing na natutulog. Grabe, super panic talaga tayo last night, no? Alam mo kung hindi nga sinabi ng doktor na Valium yung tinurok niya at medyo huli na yung epekto, baka nauna pa akong inatake. Like, daw, funny talaga. Kasi di ba, iniisip natin na alagang Granny Ida is attack again. Hindi yata maganda pagtawanan na nangyari. Hindi magandang biro. Sorry, best friend. Sorry to. Forgive us our sins. Ang inaalala ko lang, paano pag nagising si Lola? Sigurado akong magyayaya yung pumunta sa nursing home para makita ulit ang inay. Best friend. Ang problemado ka. Sana mapangiti ka ng mga bulaklak na to. Pinatawag niyo daw po ako, ma'am. Yuri, di ba sabi ko sa'yo, pag tayo lang dalawa, wag mo na akong tawaging ma'am? Sa laki ng utang na loob ko sa'yo, mo ko pinasok dito sa Lagos. Malamang palaboy na ako ngayon. Kaya hindi sapat na kabayaran, tawagin kitang ma'am. Ikaw naman. Niligtas mo rin naman ako nung nasa States ako, di ba? Kaya quits lang tayo. Yuri, kung may isa pang pagkakataon para iligtas ako, gagawin mo ba ulit? Ano ba namang klaseng tanong yan? Oo naman. May gusto sana akong hilingin sa'yo. Sabihin mo lang at gagawin ko. Pwede mo bang alamin lahat ng galaw ni Marco? At sabihin mo sa akin lahat ng makikita at maririnig mo tungkol sa kanya. Ha? Bakit? Magagawa mo ba yun para sa akin? Oo. Oo naman. Para sa'yo, gagawin ko. Yuri, thank you. Salamat ha. Ang aga mo naman, gusto mo breakfast? Actually, pumunta ako dito para humingi ng dispensa sa inasal ni Sunshine kahapon. Sus, wala yun. Alam ko namang magnobyo kayo eh, at siguro nagselos lang yun. Natural lang yun. Bakit? Selos? Sa anong dahilan? Ha? Bakit nga naman siya magsiselos? Siguro ngayon, may dahilan na siya para magselos. Bakit naman? Kasi sa 3 taon namin relasyon, hindi ko pa siya nabibigyan ng bulaklak. At buong buhay ko, ngayon ko lang ginawa to. Good morning po. Good morning po. Che! Oh, Tulungan na kita, tulungan Hindi, na kita. sige, okay lang. Tulungan na kita. kaya ko na to. Hawak ko na eh, huwag ka na kumontra. Tulungan na kita. Si Paolo nandiyan lang sa likod. Ganun ba? Sige, sige. Tulungan na kita, saan ba dadalhin to? Ito, Ano ba yan? sa 109 dali mo, ha? 109? Okay. Ito pa. Meron pa Okay, 109. Ay, meron pa pala dito. Meron pa, Che. Oo, ayan. Okay ah.
Oh, ayos. Uy, as na. Sige. Ito pa. Meron pa? Oo. Yan. Ang galing mo, Che, ah. Jack, Okay, nagpapawisan ka, Jack. Oo nga, Gusto eh. mo punasan kita? Sige. Jack, yan. Ayan, tara. Ang bigat ng dala mo, Che, ha? Teka. Mamaya, yung unan, balikan mo na lang. Ang saya-saya niya. Alam mo, Luis, ang sweet-sweet talaga ni Jack. Oo nga eh. Alam mo, sana magkatuluyan sila. Kuya, ano ka ba? Quiet ka nga dyan. Baka may nakakarinig sa atin dyan eh. Magligpit na nga tayo. It's super kilig! Like, of all the girls in the world, ikaw ang una niyang binigyan ng flowers? Oh, so happiness! Parang hindi naman ako naniniwala na buong buhay niya ako lang ang binigyan niya ng bulaklak. Alam mo, sa totoo lang, nagdududa ako sa motibo ni Marco. Uy naman! Naaalala mo yung may gustong bumili ng lupain namin? Hindi ba Tagalagos del Sol yun? Hindi pinagbili ni Lola ang lupain, kaya pakiramdam ko. Gusto ni Marco na mapalapit sa akin, para kung sakaling okay na kami, unti-unti niya na akong hihimukin para ipagbili ang lupain. Eh, syempre, mabalik kong desisyon ni Lola. Tsaka ang isa pa, bakit siya magpapakita ng ganong interes sa akin? Eh, mag-girlfriend siya. Business partner pa sila. OMG! Best friend, you're so galing talaga mag-analyze. Ang talino mo talaga. And yes, now I remember. The girlfriend na sinasabi mo, siya yung girl na pumunta dito at nag-offer ng big money to buy your lupain. Sadness. So sayang. I thought he's the guy na for you. Kasi 'di ba, ilang beses na yung hindi sinasadya yung pagtatagpo. Like, how many times na ngayon, best friend? Titignan kong kalendaryo. Wait, saan ka pupunta? Oh, bakit parang nakakita kayo ng multo? Join ka na. Saan pupunta na? Eh, di saan pa kundi dito? Bakit? May lakad ba tayo? Diyos ko, parang ang haba-haba ng tulog ko. Akala niyo ba naman na panaginipan ko na ito daw si Rosalie, nakita si Cecilia? Akala ko totoo eh. Kaya lang bigla akong nagising. Ay, OMG! Kaya pala, Granny. Nakita ka naka-smile ka ba? Binantayan kita eh. ha? Ba't mo naman ako babantayan? Kasi Granny, narinig ko kanina na nag-ungol-ungol ka, kaya na-afraid ba ako? Afraid ako na baka mamaya binabangungot ka na o kung ano nangyayari sa'yo. Kaya ayun, I saw naman na you're smiling like this, Yun, sabi ko siguro, nag-happy dreaming ka lang. Kaya before I woke you up, before you put on your makeup, I say a little prayer for you. Talaga? Ang ganda talaga ng panaginip ko. Sana magkatotoo. Ay, Granny! Oh, I cook a plenty of breakfast today. talaga? Para sa akin? Ay, sarap talaga ng tulog ko. Pare, nakakalalaki ka na. Nakakadya ka ba talaga? Pare, ano ba sinasabi mo? Nagmamaang-maang ka pa? Hindi mo talaga lulubay ang girlfriend ko? Girlfriend? Pare, dati yun, hindi na ngayon. Kaya walang dahilan para hindi ko lapitan si Cheche. Sira ulo ka naman pala talaga eh! Ano, ha?
sa'yo! Kasapat ka rin eh! Tama na! Hindi mo nasabi eh! Ano ba? Stop it! Stop it! Kung ano man ang problema niyo sa isa't isa, huwag niyong dadalhin dito sa trabaho. I'm warning you guys. Minsan pang maulit ito, tatanggalin ko kayo sa trabaho. Now, back to work! Tara na! Coco, sandali. Nasaktan ka ba? Bakit? Nalagnat ka ba? Look at them, Shopay. May pagmamalaki na naman tayong achievements. Salamat sa'yo. Yan ka na naman, Doc. Eh, lahat naman tayo nag-effort para sa reunion nila mag-ina eh. Bakit hindi mo ituloy sa medisina ang pag-aaral mo? You'll be a great doctor. Maalaga ka at masyaga. I'm sure marami kang matutulungan na pasyente, Shopay. Alam mo, sa lahat yata ng mga nurses dito, ikaw ang pinakamasyaga. Nurse Cynthia! Ang pasyente mo! Geraldine, halika nga dito. Cynthia naman. Binigay ko na nga sa'yo pinakamadaling alagaan na pasyente. Hindi mo pa inaasikaso ng maigi. Kailan ka ba magkakaroon ng amor sa mga pasyente mo, ha? Kung hindi ka naman pala concerned sa kanila, eh bakit ka pa nag-nurse? Listen to me, Cynthia. You know what? You're giving me a hard time. Excuse me. You're giving me a hard time. O naman kasi. Ano ba yung drama mo kanina at may pasalat-salat ka pa? Kailangan ba magkasakit muna ako bago ipakita ang concern ako sa'yo? Wala. Naninibago lang kasi ako sa'yo eh. Bakit? Nag-away na naman ba kayo ni Marco? Hindi ko alam, Coco. Hindi ko alam kung saan pupunta ang relasyon namin ng kuya mo. Araw-araw na lang, parang mas lalong bumibigat ang sakit na nararamdaman ko sa dibdib. Araw-araw na lang, nararamdaman kong lumalayo na siya sa akin. Naging masama ba ako para tratuhin niya ako ng ganito? Ano bang ginawa ko para saktan niya ako nang walang ka-effort-effort? Ikaw, Coco, gaano mo ako kamahal?
totoong pagmamahal ko sa'yo. Ganyan kainit ang pag-ibig ko. Matulog ka na nga. Asan na inay ko? Nasa kwarto niya. Siyempre, inaayos pa yung approval para magsama kayo sa isang kwarto. Inambaliw magkasama sa isang kwarto. Ate Jopay ko, nasa na Ate Jopay ko? Bakit ba ang dami mo hinahanap? Matulog ka Ate na sabi. Jopay ko, nasa na Ate Jopay ko? Ate Jopay ko! Kulit-kulit mo, pinapatulog na nga kita eh. Cynthia, ano ba ginagawa mo? Bakit ba lupit-lupit mo sa mga pasyente? Ayaw matulog ang ingay eh. Nakaka-istorbo. Ako na nga nagpatulog doon sa pinabayaan mong pasyente. Tapos gagawin mo pa ito kay Micah. Ganon. So anong gusto mong gawin ko? Magkatalon sa tuwa? Dahil eto si Jopay, bayani ni Cynthia, magaling mag-alaga, masipag, ubod ng bait, at mapagmahal sa pasyente. Ano ka ba, Cynthia? Bakit ka ba namimiloso po? Ang pinag-uusapan natin dito ay kung paano natin tratuhin ang mga pasyente. Ikaw ba? Kahit konti, wala ka man lang pasensya o pagmamahal sa kanila? Sorry ha, hindi ako kagaya mo na Miss Perfect. Alam mo, Cynthia, sumusobra ka na eh. Kapag hindi ka pa tumigil dyan, sa kakapilosopo mo, isusumbong na kita kay Dr. Ramirez. Para ano? Para mas lalong bumango ang pangalan mo? Alam ko na yung ganyang style eh. Sisiraan mo yung kapwa mo para ikaw ang umangat. Ganun ba gusto mo? Sige, tara sa opisina ni Dr. Ramirez. Sasamahan kita. Ano? Ayaw mo rin pala eh. Ito, Jopay ah. Pag nalaman kong nagsumbong ka, gagawin kong lahat para masira ka dito. Tandaan mo yan. Ano? Hinalikan ka ulit ni Coco? Eh di, nasampal na naman siya. Yvette, yun nga nakakapagtaka. This time, sinadya niya talaga akong halikan. Pero hindi ako nagalit. Oy, iba na yan ah. Hindi kaya. Pero kung ako yung tatanungin mo, boto ko kay Coco. Kasi sa tingin ko, mas masarap siyang magmahal kaysa kay Marco. Hindi rin, Yvette eh. Kahit anong pilit ko na mahalin si Coco, si Marco pa rin ang tinuturo nito. Kung pwede ko nga lang siyang burahin, matagal ko nang ginawa. Pero hindi naman papel ang puso na pwede mong burahin ang nakasulat doon at palitan ng bagong pangalan. Pero alam mo, Yvette, may naisip ako eh. Ano? Ano na naman yun? Gagamitin ko si Coco para masaktan si Marco.
Basta pwede pa jahe kayo. Bawal ang oras sa larong